Papunta tayo ngayon ng sitio Nabong. Dati raw, may kalsada na didiretso na sa mismong sitio. Pero dahil lubog na to sa tubig, ang tanging paraan na lang ngayon para marating yung sitio ay sa pamamagitan ng pagbabangka. Pagpasok pa lang ng sitio Nabong, may sulaw, Kalumpit, Bulacan. Makikita ang mga abandonadong bahay. Ang mga residenteng dating nakatira daw dito, napilitan ng iwan ang kanilang tahanan. Halos 2 dekada na kasing hindi humuhupa ang tubig dito. Dito namin nakilala ang pamilya ni Pinky. Gusto man nilang umalis dito, wala naman daw silang panggastos. Kaya sa gitna pa rin ng baha nakatira ang kanilang buong pamilya. Alam kong mahirap naman talagang i-describe, pero gaano ho ba kahirap na dito nakatira? Dito sa napapaligiran ng tubig, wala ng kalsada. Mahirap kung sa mahirap po, ma'am. Kailan po yung nasa isip po talaga namin, mapagtapos po sila ng pag-aaral. No choice na po sila eh. Kahit na sabihin po namin na nagbabangka araw-araw, parang nakasanayan na rin po talaga. Sabi ko, dasal. Sabi ko ganyan, panalig na lang tayo, sabi ko. Sa loob ng mahigit 10 taon, ganito ang sitwasyon ng pamilya ni na Pinky. Dito po yung natutulog ang 2 ko pong lalaki. Tapos nakayuko na po kami kasi nga po mababa nga po yung yung yero po namin. Dahil po sa sobra pong taas po ng tubig, sa taas na po ng hinahabol po ng tubig yung pinaka po kasahig po namin. Tapos dito kami po mag-asawa. Ganun din po, mababa rin po yung yero namin kasi nga po hinahabol din po namin yung po ng tubig kasi naabutan pa rin po siya. Hanggang po sa tinataasan na po namin yung sahig po namin. Sa kayo nagsi-CR na Doon po sa likod po siya. Tutulay po kami papuntang CR. Ito po yung CR namin. Ito po kami nagsi-CR lahat. Pero ang mas lalo raw ikinababahala niya, ang peligrong hinaharap ng kanyang 10 taong gulang na anak na si Jasmine, makapasok lang ng paaralan. Araw-araw, ito ang kailangang pagdaanan ni Jasmine papasok sa Maysulaw Elementary School. Mag-isa niyang binabangka ang baha na tila isang malawak na dagat. Isang maling galaw, maaari siyang mahulog sa halos 10 talampakang lalim ng tubig. Bakit mahirap magpunta sa school? Kasi po malayo pa po yung babangkain. Minsan po malakas pa yung alon. Malalim daw yun yung tubig. Opo. So ano ginagawa mo pagka malikot na yung tubig at yung bangka? Pagka po malayo na po kami, didikit po muna kami sa mga dami. Para po umawak. Ay, nakakatakot nga yun. Kasi pagka mahangin na, posible nang bumaliktad yung bangka. Opo. Mula lang po sa pananaw nyo, kasi kayo po yung nanay. E di, araw-araw ba na paalis yung mga bata? May kasamang kaba? Kaba po at saka po, panalig na lang po sa taas. Dasal po ng dasal. Papunta po pa uwi, galing school. Bakit? Hindi po namin alam minsan po kasi may nangyari po talaga sa amin. Tumawag po talaga kami ng anak kong panganay. Ihahatid nyo dapat siya noon sa eskwela. Opo. Lalo na po, hindi po ako marunong talaga lumangoy, ma'am. Makalipas ang higit 30 minuto, nakarating na sa paaralan si Jasmine. Nasa grade 5 na ngayon si Jasmine. Pangarap daw niyang maging guro balang araw. Ba't ayaw mo nga na lang? I-absent na lang? A-absent na lang akong hirap-hirap nung biyahe? Hindi po kasi po gusto ko po paglaki ko po maging teacher po. Bakit teacher? Kasi po para po makapagturo ng mga bata pong katulad ko. So ayaw mong mag-absent? Ayaw po.